Dear DJ Bonons, magandang hapon po sa lahat. Nais ko itago niyo sa po ko sa pangalang Matt. Shortcut po ito ng aking pangalang Mateo. Matagal na po kami dito sa Cagayan. Nakapunta kami dito dahil sa kabutihang loob ng isang dating amo ni Mama sa Maynila. Sina Ma'am Lilia at Sir Oscar. Naglalabada si Mama sa kanila. Sina Ma'am Lilia at Sir Oscar ay mayroon namang 5 anak pero 3 lang ang kasama nila sa bahay dahil ang 2 ay may maasawa noon at nasa ibang bansa pa. Bunsong anak nila ang kambal na sina Oliver at Olivia. Mas matanda lang ako ng 1 taon kina Oliver at Olivia. Madalas akong isama ni Mama sa malaking bahay ni Ma'am Lilia noong nasa elementarya pa lamang ako. Tinutulungan ko si Mama sa paglalaban niya at kapag nandun ako ay natutuwa si Oliver dahil may nakakalaro siya. Kahit kasi mayaman sila ay hindi matapobre si Oliver. Pero si Olivia medyo may masamang ugali. Noong mga panahong ito na nasa elementary ako ay nakakatuwa ang pamumuhay naming mag-ina. Nakatira kami sa bahay ng tunay na pamilya ni Papa. Si Mama ay kabit at ako ay anak sa labas pero nang magkasakit ang tunay na asawa ni Papa ay naging mabait itong bigla. Siya pa nga daw ang nagpasundo sa amin ni Mama mula sa tinitirhan namin. Hindi makapaniwala si Mama noon kasi moral niyang kaaway. Ang tunay na asawa ni Papa pero nagbati sila dahil malubahan na nga daw ang sakit ng tunay na asawa ni Papa. Wala ka rin nagawa ang mga tunay na anak ni Papa kundi ang bigyan kami ng espasyo o lugar sa nilang bahay. Dati ay umuupo lang kami ni Mama ng maliit na kwarto. 4 ang anak ni Papa sa tunay niyang asawa. Ang pinakabunso ay si Kuya Harry. Sinundan niya sa Ate Faith. Mabait silang 2 pero ang 2 nakatatanda na sina Ate Jackie at Kuya Rocky ay may mga masasamang ugali. Hindi nila kami tanggap pero syempre si Papa at si Tita Susan pa rin naman ang nasusunod sa kanilang bahay. Nagtatrabaho pa rin si Papa noon sa gobyerno pero malapit na rin mag-retire. Sa mga araw na hindi naglalabas si Mama kina Ma'am Lilia ay nasa bahay lang siya at siya ang kasakasama ni Tita Susan. Si Tita Susan ang tunay na asawa ni Papa. Sa pagdaan para mga araw napapansin kong nagiging magkasundo si Mama at Tita Susan. Hanggang si Mama na nga ang nag-alaga kay Tita Susan noong nakaratay pa lamang ito. Halos magkasing tanda lang sila pero bilig ba ko sa aking ina. Nagawa pa niyang isugod mag-isa si Tita Susan sa ospital. Isang araw noong atakihin si Tita Susan ng kanyang malubhang sakit. At nung mamatay si Tita Susan, alam kong tunay ang mga luha sa mata ng aking ina. Dahil tunay ang masakit sa kanya ang paglisan ng tunay na asawa ni Papa na naging matalik niyang kaibigan. Nagkagulo nga lang nung mawala na si Tita Susan. Sina Ate Jackie at Kuya Rocky ay naging swapang sa ari-arian. Pili-pilang hiniling kay Papa ang kanilang mga mana kahit buhay pa nga si Papa. Gusto na raw kasi nilang magsarili. Noon na malabas ang katotohanan wala pa pala silang mamanahin dahil ang bahay at lupa nila sa Bulacan ay parehong nakasanla dahil nabaon si Papa sa utang dahil sa pagpapagamot noon kay Tita Susan. Sariling pera ni Kuya Rocky at Ate Jackie ang ginamit nila upang matubos ang pagkakasanla ng bahay. Noong matubos ito, noon na nawalan ng karapatan si Papa sa bahay dahil wala na siyang karapatan sa bahay. Wala na siyang nagawa noon
halos mag-duet sina Ate Jackie at Kuya Rocky sa pagsasabing lumayas na kami sa pamamahay nila. Lagi pagtalo pa naman si Papa sa kanila pero si Mama ay kaagad namang nagdesisyon. Umalis kami at muling nangupahan pero hindi rin yun nagtagal dahil kaagad namang nagkaroon ng alok ang amo ni Mama na si Ma'am Lilia na kung gusto raw namin ay sa probinsya na lang kami tumira. Sa kamilang family house dito sa Cagayan. Ang alok ni Ma'am Lilia noon ay susweldo pa rin si Mama pero siya ang mag-aalaga at magbabantay sa bahay at siya rin ang magiging katiwala ng iba pa nina ari-arian dito sa Cagayan. Kagad sumang-ayon si Mama kaya naman kami napunta na dito sa Cagayan. Kami ni Mama ang pumalit sa dating katiwala na umalis lang dahil kinuha na ng mga anak na Taguvigan City. Napakalaki ng bahay pero kami lang ni Mama ang nakatira. Magkatulong kami sa paglilinis sa pag-aalaga ng mga tanim at sa 3 malalaking aso. Si Mama na rin ang tumatanggap ng bayad sa mga pinauuparang lupa ni Ma'am Lilia. Yung mga for lease. Noong pasukan nakapag-enroll ako pero balik grade 5 ako dahil hindi ko natapos ang grade 5 noon sa Pasay. Nagkaroon na rin ako ng mga kaibigan dito at tuwang-tuwa ako noon. Kasi nga alam nila ay mayaman ako. Kasi nga sa napakalaking bahay ako nakatira. Pero kagad ko ring sinabi sa kanila na mahirap kami at broken family pa. Masakit aminin yun sa mga bago kong kaibigan kaso ayaw ko namang magsinungaling kaya kahit na masakit at medyo nakakahiya. Sinabi ko sa kanilang katotohanan na mahirap kami at tabit lang ang aking ina. Naging maayos ang buhay namin ni Mama dito sa Cagayan kahit na madalas ay nakikita kong malungkot si Mama at alam kong si Papa ang iniisip niya. Naiwan kasi si Papa sa Maynila kasama ang mga anak niya at alam kong problema rin ni Papa ang mga anak niya, lalo na si Nati, Faith at Kuya Harry na noon ay nagsisipag-aral pa lang. Ako naman kahit papano ay nakakapag-aral naman dahil nga sumasweldo naman si Mama. Kay Ma'am Lilia at libre pa ang aming bahay. Tuwing bakasyon ay umuwi si na Ma'am Lilia dito kasama niya madalas si na Oliver at Olivia. Masaya si Oliver kapag nandito siya. Kung saan-saan kami nagpupunta. Minsan ay nagpunta kami sa ilog. Katapos ko lang ng elementary noon. Noon niya ay naligo kami sa ilog. Kasama din noon si Olivia. Pero hindi nga lang siya naligo. Akala ko mahusay lumangoy si Oliver pero hindi pala. Muntikan na siya malunod. Mabuti na lamang at nasagip ko siya pero nanghina dahil nga nakainom ng maraming tubig. Sobrang pagalit ni Ma'am Lilia sa amin kasi nagsubo si Olivia sa kanyang ina. Mura noon na hindi na kami pinayagan magpunta ng ilog. Pero parang nasa signos yata talaga ni Oliver noon ang madisgrasya. May isang hapon, nasa gilid kami ng highway. Naglalakad kami papuntang basketball court. Dinidribble ni Oliver ang hawak ng bola pero biglang tumalbog ito sa highway. Tumakbo siya bigla para habulin ang bola pero sa namang padaan ng isang rumaragasang bus. Mabuti na lamang at mabilis ko siyang nahila. Pareho kaming natumba dahil sa lakas ng pagkakahila ko sa kanya. Sobrang pagkasindaf ni Oliver noon dahil muntika na talaga siya. Pakadawang beses na tuwa. Nanghihinang sabi niya nung tinutulungan ko siyang bumangon. Tapos sa tapat namin ay may humintong van dahil mayroong pasaherong bababa. Paglingon ko kapuso sa loob ng van ay may nakita kong isang tao sa loob na sobrang pamilyar ang mukha sa akin. Nakita kong nagulat din siya nung makita niya ako.
Inuri ko siyang tingnan, pero noon ay isinara na ang pintuan ng van. Ang ginawa ko kapuso, tumakbo ako para makita ko ulit yung taong yun sa loob. Hindi na tumingin sa akin pero malakas ang kabog ng dibdib ko noon. Hindi ako maaaring magkamali. Ang aking ama ang nakita ko. Ginabi kami sa basketball noon pero hindi nawala sa isip ko si Papa na nakita ko sa loob ng van. Dati ko nang nabanggit kay Oliver ang bagay na yun pero hindi siya naniniwala. Baka daw kumukha lamang ng Papa ko. Paano naman daw kasi mapupunta si Papa dito? Yung van ay biyaheng downstream to Gigaraw. Pati kay Mama ay nasabi ko rin ang nakita ko at hindi yun siya niwala sa akin. Hanggang sa umuwi na sina Ma'am Lilia at muli ay naiwan kami ni Mama sa malaking bahay. Isang hapong naglilinis ako sa bakuran nang may mag-doorbell sa gate. Noong buksan ko ang gate, nagulat ako. Dalawang tao ang nasa labas, si Marco yung isa. At yung isa ay si Papa. Noon pa lang naniwala si Mama sa akin na si Papa nga ang nakita ko sa van. Ayon sa kwento ni Papa, hinanap daw niya talaga kami. Sandali kaming naging masaya ni Mama noon kasi nakasama namin si Papa ng ilang araw lang sa malaking bahay. Umalis din si Papa matapos ang 4 na araw. Sumapit ang pasukan, first year na ako sa high school. Kagrad akong natagusto sa isang kaklase kong si Emily. Pero kay Marco ko lang nasabi ang tungkol sa damdamin ko. Si Marco din ang nagsabi sa akin na alangan ako kay Emily. Dahil doon ay hindi ako gumawa ng hakbang para magparamdam kay Emily. Itinago ko na rin ang damdamin ko sa kanya. 1 taon kong itinago yon. Noong 2nd year na kami lalong gumanda si Emily pero wala siyang pinapansin sa mga nanliligaw sa kanya. Buwan ng Oktubre, 2nd year high school ako noon. Nakita ko ulit sa isang van si Papa. Papuntang downstream ang van. Tumigil ako noon kasi iniisip kong bababa si Papa. Baka ako lumagpas lang. Ang sinakyan niyang van. Baka ako paparabin siya, kaso hindi pumara si Papa. Hindi siya bumaba. Sinabi ko yun kay Mama at noon ay napansin kong napaisip ng malalim ang aking ina. Para may pinupuntahan ang Papa mo doon. Narinig kong sabi ni Mama. Sino naman po kaya? Tanong ko. Napasulyap sa akin si Mama bago sinambit ang mga salitang. Para may iba na naman siyang asawa doon. Inasahan naming darating si Papa noong mga sumlod pang araw ko puso. Pero nabigo kami ni Mama sa paghihintay kay Papa. Noon ko napansin na laging nagiging malungkot ang aking ina. Hindi ko siya kayang tingnan sa ganong ayos kaya tuwing nakikita ko siyang malungkot, pinapasaya ko siya. Binibiro-biro ko at binibigyan ko ng kung ano-anong prutas na nakukuha namin ni Ending sa gubat. Si Ending ang ka-vibes ko pagdating sa paglalakwat siya sa gubat pero noong makapagpatayo ng talyer, ang tapa niya. Hindi na namin nagagawa ang gumala sa kakahuyan dahil lagi nang pinapatulong si Ending sa kamilang talyer. Ako din naman ay nagkaroon ng interes sa mga trabaho sa talyer kaya noong bakasyon yun, ay lani kong sinasamahan si Ending sa mga trabaho nila sa talyer. Napansin nga ni Mang Marzan, ang tatay ni Ending na mas interesado pa ako sa talyer kesa sa kanyang anak na si Ending. Marami akong natutunan noon kay Mang Marzan sa talyer at noon pa lang ay nangarap na akong pagdating ng araw ay bubuo ako ng sarili kong sasakyan. O kaya ay magtatrabaho ako sa isang pagawaan ng mga sasakyan. Masarap nangarap lalo na kapag nakikita ko si Emily. Pinapangarap kong si Emily ang unang babaeng isasakay ko sa aking sasakyan
Ganon kasi ako sa klase kapag boring ang teacher. Lumudutan ang isip ko at kay Emily ako nakatitingin. Nakakausap at nakakabiruan ko na rin si Emily kapag kasama ko. Ang mga barkada ko sa klase pero hanggang noon ay hindi pa niya alam na crush ko siya. At noong third year na kami unang araw ng Pebrero noon, sa paraan pabiro ay sinabi ko kay Emily na siya na lang ang partner ko sa kopilyon sa aming JS. Oo ba? Mabilis naman yan sagot. Natuwa ko ng sobra noon pero hindi ako nagpahalata. Kaso ilang araw ang dumaan, nalaman kong may partner pala siyang iba. Taga-kabilang section. Si John Dave na guwapo at maporma. Hindi na ako umimik noon kahit na nasaktan ako at na-insulto. Hindi na ako sumali noon sa kotilyon. Ayoko nung sumali kasi hindi naman si Emily ang partner ko. Pero nung JS na namin, masama ang loob ko at napadami ako ng inom ng magyaya. Ang mga barkada kong mag-shot muna bago kami magpunta ng JS. Malakas ang tama ko noon. Nasa sayawan na kami pero ang gusto ko talagang isayaw. Yung unang sayaw. Gusto ko si Emily. Nung magkaroon niya ako ng pagkakataong maisayaw ko siya, dahil talagang dinilisan ko ang lumakad para ako ang mauna sa harap niya. Bahagya ako natuwa nung tumayo na siya at kasasayawin niya na ako. Kaya lang pag-agat niya ng kanyang mukha at nang makita niya ako, bigla siyang umatras at ang sabi niya sa akin, Matt, pagod na kasi ako eh. Mamaya na lang pwede. Muli akong sinaptan ni Emily nung sandaling yan pero hindi ko gustong matapos ang gabing yon ng aming JS na mayroong sakit sa dibdib ko kaya hinanap ko siya. Walang ganap ako ng pagkakataong makausap siya ulit. Nangyari naman ito nung malapit na matapos ang JS. Kasama niyang best friend niyang si Michelle. Nakita ko silang nagpunta ng school canteen. Hinila ko naman si Ending noon at sinundan namin sila. Malakas pa ang loob ko noon dahil sa espiritu ng alak sa utak ko. Inabala namin si Emily sa tabi ng gazebo malapit sa kantin. Noong padaan na sila ay tinawag ko siya. Lumingon naman siya pero agad siyang kumapit sa kamay ni Michelle. Tsaka sila lumakad palayo. Hinabol namin sila at sinabi kong mag-usap lang kami. Nagmakaawa pa ako. Huminto naman siya pero hindi siya bumitaw sa kamay ni Michelle. Pero sabi ko, kung pwede sana tayong dalawa lang. Mabilis siyang sumagot. Hindi pwede, Matt. Sabihin mo na kung ano gusto mong sabihin. Tsaka pagkabilisan. Emily, gusto ko nang malaman mo na crush kita. Matagal ko nang alam yan, Matt. Kung hindi ko nagkakamali nung first year pa tayo. Oh, Emily. Nung first year pa lang tayo, mahal na kita. Tapos, Emily, gusto sana kitang ligawan. Matt, sorry. Ayoko bang magpaligaw. Bakit naman, Emily? Wala lang, basta ayoko pa. Sagot niya tsaka muling hinila si Michelle pero sinundan ko siya. Emily, please naman no. Sana maintindihan mo naman ako. Sabi ko pa. At alam kong sa tinig ko noon ay naramdaman niyang nagmamakaawa ako. Bahagya akong natuwa nung tumigil sila tsaka muli siyang humarap sa akin. Naramdam ako ng konting tuwa noon kasi para bang bibigyan niya na ako ng pagkakataon. Tinitigan pa niya ako bago siya nagsalita pero sabi niya, Okay, Matt, makinig kang mabuti kasi hindi ka na uulitin to. Hindi pa ako magpapaligaw at kung sakali na magpapaligaw ako, sigurado ako na hindi sa isang kagaya mo. At lalong hindi sa'yo. I'm sorry, Matt, kung masakit akong magsalita. Sana unawain mo rin ako.
Ayoko nang may nangungulit sa akin. Ang pagkakabastard ko kay Emily ang dahilan kung bakit naging very, very unforgettable ang unang JS namin. Nawalan ako ng ganang manligaw ulit sa iba. Pero habang tumatagal ay nakakapag-isip ako. Siguro, hindi pa talaga panahon para makipagrelasyon kasi wala pa naman akong ibubuga sa buhay. Hindi naman kasi ako kagwapuhan. Hindi ako mayaman. Wala pa akong nararating sa buhay. Noong fourth year high school na ako ay muli ako nagkaroon ng kurso na dart sa school. Siya naman, si Rosel. Simple pero maganda si Rosel. Kaya lang naduwag na rin akong sumubok na ligawan siya dahil marami na rin naniligaw sa kanya at mga manliligaw niya ay mga katangian na wala sa ating. Dahil di ba pinalipas ko na lang ang damdamin kong yan para kay Rosel. Noong mga panahong ito ay may ipinutukso sa akin si Mama. Ang anak ng kaibigan niyang si Aling Helga. Si Jonah. Naglalako ng gulay, isda at karne ang mag-inang sina Aling Helga at Jonah at naging suki nila si Mama. Hanggang sa lumalim pa ang pagkakaibigan nila at yun niya, sa biro-biroan noon ay nagkasundo sina Mama at Aling Helga na kaming dalawa ni Jonah ang pag-aasawahin pagdating ng araw. Ngingiti-ngiti na lamang ako noon at si Jonah naman ay hiyang-hiya kunwari. Pero sa totoo lang wala akong gusto kay Jonah. Hindi siya maganda. Hindi naman siya pangit actually, pero ako nga, hindi kagwapuhan, tapos mag-aasawa pa ako ng hindi maganda, edi kawawa naman ang magiging mga anak namin. Kaya gusto ko sana makapag-asawa na maganda para malahian naman ang pamilya ko ng magaganda at gwapo. Kaso nagkagusto yata sa akin si Jonah habang tumatagal. Naging napakabait niya kay Mama. May mga ibinibigay na kung ano-ano at lagi itong may discount at palibre si Mama mula sa mga paninda ng mag-ina. Hanggang sa isang gabi, magkasalo kami ni Mama sa hapunan. Bigla na lamang niya akong biniro ng ganito. Anak, pag 21 ka na, asawahin mo na si Jonah para magkapo na kami ni Helga Hanat. Noong bakasyon dumating si naman Lilia at Olivia. Hindi nila kasama si Oliver pero may padalang regalo si Oliver sa akin. Cellphone. Para yun sa 18th birthday ko. April 8 kasi ang birthday ko. Masaya ako noon dahil pa akong bumilib sa kabaitan ni Oliver na anak ng amo namin. Noong enrollment na ay napagdesisyonan kong sumama na lang kay Ending sa pagpapa-enroll sa TESDA. Kumuha kami ng automotive mechanic. Kinailangan din namin ni Ending noon ang mag-boarding at noon ay nagkaroon ng bagong excitement ang buhay ko. Dahil nagkaroon ako ng mga bagong crush. Lalo na si Marian na kapitbahay namin sa boarding house. Maganda si Marian at mabait pa. Naging close namin siya kagad ni Ending at kada din akong nagdiga sa kanya. Noong una, binibiro-biro lakuran si Miriam o si Marian. Tinatanong niya kung kaya ko na rin siyang buhayin. Pabiro lang ang tanong na yon pero hindi ko naman kayang sagutin kasi ang totoo. Hindi ko pa naman kayang bumuhay ng kahit sino. Pero naging close kami ni Marian at nung graduation namin sa TESDA, ay may napakagandang regalo si Marian sa akin. Isang napakatamis na halik sa aking pisngi. Yun ang unang halik na natanggap ko mula sa ibang tao. Sa pagkagulat ko noon ay nahawakan ko ang kamay ni Marian sabay tanong, para saan yung halik na yon? Wala kasi akong gift sa iyo kaya kiss na lang.
Marian, gusto ko ta maging girlfriend. Ito ang naisagot ko kasabay ng pag-iigpit ng kahawa ko sa kamay niya. Pero inilis niya ang kamay ko tsaka sinabing, mabait ka at mabuting tao ka, Matt, pero marami po kasi akong problema. Hindi pa ako pwedeng pumasok sa relasyon. Anong problema? May boyfriend ako, Mark. Nasa Saudi. Nawa na lang kami ng communication pero wala kaming formal break-up kaya parang kami pa rin. At siguro naiintindihan mo naman, Matt, kung bakit hindi pa ako pwedeng magmahal. Kahit gusto ko na. Pinilit kong unawain si Marian noon kasi ang kagad bumalandra sa isipan ko ay yung katayuan ko sa buhay laban sa boyfriend niyang nasa Saudi pa pala. Para naman ang laban ko doon. Kahit wala na silang communication, alam kong hindi pa rin tama na bumagsak si Marian sa akin na wala bang ibubuga sa buhay. Dahil doon ay tinalipas ko na ulit ang damdamin kong yun para kay Marian. Nagtapos ako ng kurso at testa na hindi rin ulit nakaranas ang magkaroon ng girlfriend. Noong umaban ako yan kapuso, 19 years old na ako at loveless pa rin. Noong bakasyon dumating ulit sina Ma'am Lilia at noon ay si Oliver naman ang kasama niya. Napakagandang lalaki na Oliver noon, ang puti at ang pangkat. Noon ay nauuso na ang Friendster at yun ang lagi niyang pinagkakaabalahan sa kanyang laptop. Hanggang sa sinabi niyang igawan din niya ako ng Friendster ko. Sinabi kong hindi ako marunong pero matyaga akong tinuruan ni Oliver. Ang Friendster ay may magandang maidulot sa akin dahil natagpuan ko doon ang mga kapatid ko sa ama na sina Ate Faith at Kuya Harry. Dahil doon ay nagkakuhanan kami ng CP number at nagkaroon kami ng communication. Si Kuya Harry noon ay nagkatrabaho na bilang waiter. Hindi raw nakatapos ng pag-aaral. Si Ate Faith naman ay nagsisikap mabuti sa pagtatrabaho at pag-aaral dahil gusto daw niyang tapusin ang kanyang kursong HRM pero pahinto-hinto daw siya. Isang semester ang mag-aaral tapos magtatrabaho ulit para makaipon. Mag-aaral ulit. Hindi raw sila natutulungan ng mga nakatatandang kapatid nila na sina Ate Jackie at Kuya Rocky. Noong tanungin naman ako ni Ate Faith kung anong kurso ko, sinabi ko naman na best dalan ang kinuha ko. Na bakit test na? Bakit hindi ka pa ng 4-year course? Tanong niya. Wala naman kaming tera, ate eh. Hindi ako nakuha na ni Papa yung retirement fee niya, di ba? Tanong ulit niya. Ewan ko, ate. Hindi naman namin siya nakikita. Sabi ko, anong imin yung nakikita? Di ba magkakasama kayo dyan sa Cagayan? Ganito ang tanong sa akin, Ate Faith. Hindi, ate. Minsan lang namin siya nakasama dito. Hindi na yun naulit. Sagot ko. Yun totoo, Matt. Kasi ang sabi ni Papa noon kayo daw ang kasama niya dyan sa Cagayan. Babawi nga daw siya sa mga pagkukulan niya sa'yo. Wala, ate. Kahit pumunta ka ba dito? O sige nga, dadalaw ako dyan minsan. Missed po na rin kayo ni Tita Marina eh. Sabihin mo lang sa akin kung paano pumunta dyan at abangan mo ako para hindi ako maligaw, okay? Okay, ate. Regards mo ako kay Kuya Harry, ha? Sure. Naawa na ako kay Harry, eh. Gusto niya mag-aral kaso walang pera. Kaya ayon, nag-waiter na lang. Noon kapuso ay nakabdama ko ng sari-saring damdaming hindi ko gusto. At ang mga damdaming yan ang nagpaluha sa akin. Naaawa ko sa mga kapatid ko sa ama na sina Ate Faith at Kuya Harry. At nagpanim ako ng galit kay Papa. Bakit siya ganun? Bakit niya pinabayaan ang mga kapatid, bro? Ako okay lang kasi nandyan naman si Mama na kasama at karamay ko. Pero sa Ate Faith at Kuya Harry,
Wala na silang ina. Bakit niya pinabayaan? At bakit nandito daw sa Cagayan si Papa? Hindi naman namin siya kasama. Isa lang ang umuugong na posibilidad sa isip ko noon sa puso. Baka natotoo ang kutob ni Mama na may ibang asawa na naman si Papa dito sa Cagayan. At kapag napatunayan kung totoo ang kutob ni Mama, hindi ko na alam kung kaya ko pong igalang ang aking ama. Kinuha ko ni Mang Marzan sa Redentalier na noon ay kay lahas ng pag-asenso. Liban kasi sa paggawa ng mga sirang sasakyan ay gumagawa na rin si Mang Marzan noon ng mga sidecar at trailer ng kuliglig. Kinuha niya ako bilang isa sa mga trabahador niya. At yung araw man yun ay puro grasa ang kamay ko at ang damit ko dahil ako ang napasabak sa pagkukumpuni ng isang sirang kotse. Nan may dumating akong bisitang magandang dalaga na kasama ni Mama. Pagligon ko, si Ate Fate. Niyakap niya ako kahit nang baho-baho ko din sa pawis at grasa. Tuwang-tuwa ko makita ang Ate Fate ko noon. Nakikita ko rin kasi ang sarili ko sa kanya kasi nga kahawig namin ang aming ama. Malukot niyang binalita sa akin na gustong-gusto daw ni Kuya Harry ang sumama pero hindi siya pinayagan ng mga boss niya. Kinagabihan matapos ang trabaho ko, excited ako umuwi para makabanding pa ang Ate Fate ko. At napaluha ako nang ibigay niya sa akin ang isang kaon na karton na punong-puno ng mga regalong nakabalot pa. Sabi niya sa akin, galing kay Harry yan. Sabi ni Ate Fate, alam mo, tuwing birthday mo, bumibili si Harry ng regalo niya para sa'yo. Dahil hindi ka na ibibigay sa'yo, ayan na ipon tuloy. Alam daw niyang magkikita ulit kayo. And that time marami ka nang bubuksang regalo mula sa kanya. Alam mo kapuso, ay hindi ko napigilan ang pag-agos ng luha ko sa harap ni na Mama at Ate Fate noon. Sobra-sobrang pasasalamat ko dahil kahit nakapatid ko ng sama, sila ay ramdam ko. Ramdam ko ang pagmamahal nila sa akin. Magandang kita sa talyer kapuso, lalo na kapag may overtime. Mabait si Mang Marzan sa akin at mahal na mahal niya ako. Ang kanyang anak ni Sanding ay umalis at pagpunta ng Maynila para magtrabaho doon bilang security guard. Ayaw niyang magmekaniko kahit na yun na ang tinapos naming dalawa sa testa. Ako ang naging kanang kamay ni Mang Marzan sa negosyo niya at sinukuyan pa naman yung tiwala at kasipagan. Nakakaipon na ako ng malaki noon. At pwede na akong mag-asawa sana. Pero wala namang maasawa kaya't kinausap ko si Mama at sinabi kong tutulungan ko muna ang mga kapatid ko sa Maynila. Sina Ate Fate at Kuya Harry. Hindi masyadong masaya si Mama sa sinabi ko pero wala siyang magawa. Pinabalik ko sa pag-aaral niya si Ate Fate. 1 taon na lang kasi noon at matatapos na siya sa kursong HRM. Si Kuya Harry naman ay nakapag first year noon sa kursong BSIT pero hindi niya natapos. Pinabalik ko rin siya sa pag-aaral at nangako akong gagawin ko ang lahat para tutulungan sila. Hindi sila makapaniwala noong una. Pero sinikap kong gawin lahat ng makakaya ko para tulungan sila. Nag-OJT pa nga sa Singapore si Ate Fate at noon naubos ang ipon kong pera pero okay lang dahil nung sumunod na taon natapos na si Ate Fate. Pinapupunta niya ako sa Maynila para ako daw mag-escort sa kanya sa graduation niya. Pero hindi na ako nakapunta dahil maraming tanggap na trabaho noon sa aming talyer. Walang-wala na talaga ako noon at umaasa na lang ako sa lingguan kong sweldo. Nagagalit si Mama noon kasi nasimot talaga ang ipon ko pero okay lang kasi
agad namang bumalik ng Singapore si Ate Faith upang magtrabaho na sa isang hotel doon. Noon ay third year na rin si Kuya Harry sa BSIT at sabi na Ate Faith ay siya na daw magpapatuloy sa pagpapaaral kay Kuya Harry. Sigurado ka ate kaya mo na? Tanong ko sa kanya noong mag-usap kami sa cellphone. Nasa Singapore na siya noon. Oo naman, kaya ko na. Ikaw na mekaniko na pagpatapos mo ako eh. Maganda lang trabaho ko, Matt. At ikaw kung gusto mo mag-aral ulit, pag-aaralin naman kita. Gusto mo? Wag na ate. 25 na ako eh. Gusto ko na mag-asawa eh. Or may GF ka ba? Wala pero maghanap ako. O di sige. At kapag nakahanap ka at gusto mo na talaga mag-asawa, ako ang bahala sa lahat ng gastos sa kasal mo. Talaga ate. Promise yan. Ayaw naman ang magastos na kasal ate eh. Gusto ko yung simple lang. Dahil alam na mga kasal dito. May kita para sa mga sayawan paggabi. Okay, ikaw ang bahala kung anong kasal ang gusto mo. Basta magsabi ka lang kapag magpapakasal ka na ha. Sige ate. Ingat ka dyan ha. Ikaw din, ingat ka lagi. At saka si tita. Sabihin mo, ingat siya lagi. Sige ate. I love you, Matt. I love you din ate. Kasulot ng kapuso yung pag-agos ng luha sa mata ko. Ramdam ko ang pagmamahal mula sa dalawang kapatid ko sa ama. Sina Ate Faith at Kuya Harry. Pero mga nakapatandang kapatid namin na sina Ate Jackie at Kuya Rocky, mamakasarili sila. At si Papa, hindi namin alam kung buhay pa siya noon at kung nasaan siya. At kung saan niya dinala ang mahigit 1,000,000 niyang retirement benefit. Naisip ko noon, mana si Kuya Rocket at Ate Jackie sa aming ama. Mga pabaya at marasarili sila. Noong mga panahon yun ay naramdaman ko ang paglungkot sa buhay ko. Kung kailan na okay na ako. Kasi okay na mga kapatid ko sina Kuya Harry at Kuya Faith. Siya namang naging malungkot ang buhay ko. Malungkot kasi iniisip ko na rin ang sarili ko. Gusto ko na mag-asawa pero wala naman akong GF. Iniisip ko rin noon si Chona, ang anak ni Aling Helga na siyang itinapaasawa sa akin. Wala dito si Chona noon dahil namasukan daw siya nakatulong dyan sa Tuligaraw. Si Aling Helga lang na ina niya ang naglalako noon. Pero nung sumapit ang pista, umuwi si Chona at nagulat ako kasi pumuti siya at gumanda ng konti. Noon na may naging agresibo si Mama at Aling Helga na ipaasawa sa akin si Chona. Pero hindi ako umiimik dahil wala na akong nararamdaman para kay Chona. Dumating din si Anding at Marco noon at nagyaya sila mamasyal sa Calao Caves. Kasama namin noon ang mga girlfriends nilang taga Maynila at ang mga kasama pa nila. Sobrang inggit ko sa nila noon kasi may mga partner sila. May kasama pa silang dalawang dalaga noon, sina Menchie at Bianca. Maganda si Menchie pero sosyal. Si Bianca naman, matabang mataba. Umaga pa lang ay nandyan na kami sa Tubigira kasi bibili pa kami ng mga baon namin sa picnic namin sa Calao. Sa isang kalye dyan sa Tubigira noon ay gip-gita ng mga tao at tricycle. Bigla na lang may babaeng napasigaw. Paglingon ko nakita ko ang babaeng sumabit ang shoulder bag sa gilid ng tricycle at hihilaho rin siya ng tricycle. Mabilis ko siyang pinudungan. Tinanggal ko ang pumulupot na strap ng shoulder bag niya sa tricycle. Namutla ng husto ang babae noon at pinagpawisan. Pero maputi siya.
at maganda. Salamat ha. Humihingal niyang sabi sa akin na matulungan ko siya. Noon ay napako ang mga mata ko sa mukha niya. Talagang maganda siya, bagay sa kanya ang kanyang malaking nunal sa pisngi. Hindi ko siya nasagot sa kanyang pagpapasalamat, pero hindi talaga nawala. Sa isipan ko ang kanyang magandang mukha. At nasa akin noon ang sobrang panghihinayan dahil hindi ko man lang malaman ang kanyang pangalan. At hindi ko man lang nakuha ang cellphone number niya. Kaya hindi ako mapakali noon sa sobrang panghihinayang. Pero alam mo kapuso, bigla kong inisip na ang babaeng yon ay nakatadhana talaga para sa akin. Kasi matapos ng 5 oras namin sa Calao Caves at palis na kami, sumakay na uli kami ng bangka papuntang kabilang panig ng ilog. Ay dumating naman ang isa pang bangka at nagulat ako nang makita ko ang babaeng nakangiti at kumakaway sa akin. Siya yung babaeng sumabit ang bag sa tricycle na tinulungan ko. Hindi ako mapakali noon. Alam mo, parang gusto kong tumalon sa bangka noon at lumangoy upang makasama siya at makausap. Kasi nga palis na yung bangkang sinakyan namin at kararating lang nila. Narinig ko ang isang kasama ni Anting noon, gutom daw siya. Sinabi kong kumain muna kami kasi may nagtitinda man ng pansit doon. Kaya lang nung matapos kaming kumain ng pansit at nagyaya na sila umuwi. Mabuti na lang at wala pang sasakyan noon kaya't maghintay pa kami sandali. Taso may dumating na tricycle at wala pa yung babae. Sumakay kami ng tricycle pero panayan limon ko kasi baka dumating na siya kagad. Kapag nangyari na ipababa ako at saka usapin siya. Kaso, hindi sila dumating at sumakay na kami. Kaya lang bago dumating sa isang ilog, matapos ang mahabang rough road, ay bigla huminto ang tricycle, flat daw ang gulong. Dahil doon ay nahinto kami ng matagal hanggang sa may dumating na tricycle. At halos lumundag ang puso ko. Nang makita kong isa sa mga sakay ng dumating na tricycle ay ang babaeng tinulungan ko. Nang hiram ng bomba ang driver ng sinakyan namin. Natuwa ako nang makita kong bumaba ang babae mula sa loob ng sidecar at nakangiti siyang lumapit sa akin. Anong nangyari? Tanong niya. Flat. Uy, siya nga pala, thank you pala sa pagtulong mo sa akin kanina. Wala yun. Ako nga pala si Jasmine. Sabi niya sabay abot ng palad niya. Matt. Sagot ko naman. Matt. Ulit niya. Oo. At saka, pwede ka bang kunin ang number mo? Oo, bakit lang. Baka magalit naman ang misis mo. Nakangiting sabi niya. Wala akong misis. Wala ma akong GFA, sabi ko. Talaga? Ang saya naman pala kung ganon. Narinig kong sabi niya. At pakiramdam ko noon ay maguhulog ang puso ko dahil sa napakatamis ng ngiti. Nalalo pong nagpaganda sa kanya. Alam mo habang tumatagal gumagwapo ka. Ito ang salitang narinig ko kay Bianca, ang matabang kasama ni Anding. Nasa van kami noon pa uwi sa amin. Babi pala siya nakangiti lagi, sabi pa niya. Noon ko palang napagtanto na masyado pala akong natatangay sa ligayang hatid ni Jasmine sa akin. Katext ko na kasi siya noon at nasabi niyang gusto na rin daw niyang lumagay sa tahimik pero hindi pa rin niya natatagpuan ng lalaking karapat-dapat para sa kanya. Nasabi rin niyang hindi siya naghahanap ng gwapo at mayaman. Matinong lalaki at mapagmahal lang daw ang gusto niya. At nasabi ko rin baka ako na ang hinahanap ng lalaki. Yan ang dahilan kung bakit naging palangiti ako noong araw na yon. Nalaman ko rin nasa Balza Inn dyan sa tuwing raw siya nakatira pero umuupa lang daw sila dahil taga-Bohol siya at dyan lang siya sa Tugir-Garaw na napadpad para magtrabaho. Ayon sa kanya ay sales lady daw siya.
Random po kung sa puso ko noon ang ligaya kapuso at gusto ko nang maniwala noon sa destiny. Naisip ko kasi magandang paraan ng Diyos para makilala ko si Jasmine. Tinulungan ko siya sa pagkakasabit niya sa tricycle tapos nagkita ulit kami sa Calao at yun na. At sino ba namang lalaking single sa edad na 26 ang hindi sasaya kapag nangyari sa kanya ang ganon? Ang biglang pagdating ng isang magandang babae at magsasabing simpleng lalaki lamang ang hanap niya. Masaya na sana talagang araw na yon pero may masamang balita kong nadatnan sa malaking bahay. Naroon sina Ma'am Lilia at ang mga anak niyan sina Olivia, Ate Karen at Kuya Gary. Noon pala nakita sina Kuya Gary at Ate Karen. Dumating sila upang tingnan ang mga ari-ariang minana nila kina Sir Oscar at Ma'am Lilia. Kay Kuya Gary na sumunod sa panganay na si Ate Sylvia. Napunta ang malaking bahay na tinitira namin. Pero hindi nila kasama si Ate Sylvia noon. Hati sila ni Kuya Gary na magmamana sa malaking bahay at maluwang na lote. Doon na raw sila titira kasama ang pamilya niya at ang mga magulang at kapatid ng asawa ni Kuya Gary. May mga katulong daw sila kaya hindi na kami kailangang tumira doon. Saan sila titira? Narinig kong tanong ni Olivia na parang may pagmamalasakit sa amin. Hindi okay lang ho. May matitirahan po kami sa Barduna. Karagalsalita si Ma'am Lilia at ang sabi niya, may maliit na bahay sa likod ng bodega sa highway. Doon na lang muna kayo. Nakita kong may awa sa mga mata ni Olivia para sa amin noon. Kinabukasan ay lumipat na kami ni Mama sa likod ng bodega. Medyo malayo na yon sa malaking bahay. Yung bodega ay pagmamayari din ni Ma'am Lilia at sa panganay nga daw na si Ate Sylvia na nasa Australia pa, iyon na itumana. Ang bodega ay ginagamit noon na pang tambakan ng mga fertilizer. Inuupahan yon ng isang negosyante. Sa bandang likod ng bodega ay may maliit na bahay na pero sira-sira na. Kasi nangyari lang ito sa kawayan at kugon. Halos kubo malan. Tinirahan daw yon noon ng katiwala sa bodega. Sa harap ng kubo, may kalsada pero sarado ang bako dahil ang daan ay sa harap na gate. Malayo ang lalaharin mo bago mamarating ang bahay kasi malawak ang lupain sa likod ng bodega. Masukal pa dahil may mga malalaking damo na tumubo doon. Kitang-kita ko ang lungkot sa mata na aking ina noon. Para siyang basang sisiw. Lalo na noong pangatlong gabi namin sa kubo, umulan ng malakas at ang daming tulo ng bubong. Pinahapahalos at wala kaming matulugan noon. Kinabukasan naghanap ako ng mauupahang kwarto malapit sa talyer. Wala akong nakita pero sabi ni Mang Marzan, magpapagawa na lang daw siya ng kwarto sa likod ng talyer para sa aming mag-ina. Doon na lang daw kami titira. Noon kapuso ay nakaramdam ako ng matinding awa sa aking sarili at lalo na sa aking ina. Nakakalungkot isiping hanggang noong mga panahon yon ay para kami mga tuyong dahon na tinatangay lang ng hangin. At wala kaming magawa para makontrol ang aming tadhana. Kaso hindi yun nangyari. Hindi nangyari ang pagpapatayo ni Mang Marzan ng kwarto sa likod ng talyer. Kumontra ang misis na sayang daw ang gastos at hindi raw maganda na may nakapira sa lugar ng negosyo, baka daw malasin. So naghalap ulit ako ng maupahan at nakakita naman ako pero malayong malayo na talaga sa talyer.
Napakaliit pa dahil dating tambakan lang daw yun ang pagkain ng mga baboy. Nakadikit ito sa may kalakihang bungalow na pagmamayari ni na Ailing Maming at Mang Rosendo. Ang liit ng kwarto, Mat. Sabi ni Mama. Ayos lang yan, Ma. E paano pag namatay ako? Saan ang paglalamayan? Napatingin ako kay Mama sa narinig kong ito sa kanya. Kung ano naman sinasabi mo. Sabi ko. Ang sagot niya. Magkaroon ka man lang sana ng sarili mong bahay at lupa, Mateo. Iniisip mo ng pag-aasawa mo, saan mo ititirang babaeng aasawahin mo? Dito. Natinag ako sa sinabing yun ni Mama pero hindi ako nag-react. Asawahin mo na kasi si Jonah. May sarili siyang bahay mag-ina. At pag-asawa mo na siya, sa inyo na mapupunta ang bahay na yon, kahit maliit yon. At yun na lang ang puntahan mo para lumaki at lumanda. Iniwanan ko si Mama noon dahil hindi ko gusto ang naririnig ko sa kanya. Ipinagdudul-dulan na naman niya ako kasi kay Jonah. Lumabas ako ng bahay at tinext ko si Jasmine. Hindi siya nagre-recline on ng madaling araw. Tumawag siya. Maaga daw kasi siya nakatulog at nagising din daw siya dahil sa masamang panaginip. Anong panaginip? Tanong ko naman. Napanaginipan ko na. Matandang-matanda na raw ako pero wala akong kasama. Wala akong anak. Wala akong asawa. Masama naman tala ng panaginip na yan, sabi ko. Pero sagot niya, Matt, kailan ka ba pupunta dito? Di ko pang alam eh. Marami pong trabaho sa talyer. Akala ko ba gusto mo na mag-asawa? Tanong niya. Oo, ikaw ba? Gusto mo ba ako? Tanong ulit niya. Oo naman. Ikaw, gusto mo ba ako? Pumunta ka dito sa Tubig-Iraw. Kailangan natin mag-usap para malaman natin kung talagang gusto natin ng isa't isa, Matt. Okay, sige. This week, pupuntahan kita. Pangako. Oo. Promise, Jasmine. Pupuntahan kita dyan. At iuwi kita dito kung gusto mo. Sige, pag-usapan na lang natin yan, Manny. Kaso bago dumating ang araw na kailangan ko nang puntahan si Jasmine dyan sa Tubig-Iraw, ay mayroon kaming bisitang dumating. Gabing-gabi, sakay ng isang tricycle na inarkila niya. Si Papa. At hindi siya nagpaligoy-ligoy sa paghingi ng tulong pinansyal sa amin. Natural sinumbatan siya ni Mama. Hindi po ba nakikita ang sitwasyon namin, Arman? Itong tinitirahan namin ay dating bodega ng feeds para sa mga baboy at ikaw ang nagkamal ng milyon sa retirement mo. Uutangan mo ba pa kami? Wala na yung pera. Marami akong binarayang utang sa pagpapagumot ko kay Susan noon. Ito naman ang dahilan ni Papa. Doon ay natigil si Mama pero nung muli itong magbunganga ay para nag-imbestigador si Mama sa dami ang tanong kay Papa. Mga tanong na gusto kong sagutin din ni Papa. Una ay kung saan siya nakatira dito sa Cagayan. Ang sagot niya, Alcala. May iba ka bang asawa sa Alcala? Tanong ni Mama. Wala. Nakabili lang ako ng lupa doon. Tinatamnan ko ng gulay pero malayo pa ang ani at kailangan ng pera dahil magpapagumak ako. Hindi naniwala si Mama pero napinitan din si Mama na magbigay ng pera. Kay Mama ko kasi binibigay ang mahigit kalahati ng lingguhang sweldo ko kaya may pera si Mama. Inihatig ko lang ng tingin si Papa nung lumakad na siya. Palayo ng aming pirahan pero napansin ko may nahulog siyang papel mula sa kanyang bulsa. Pinulot ko yon. Nakita ko, reseta.
reseta ng CVMC at ang pangalan ng babae. At pangalan ng babae ang nakasulat sa reseta na siyang pasyente. Noon ay hinabol ko si Papa. Nakasakay na siya noon sa inarkilan yung tricycle. Sino itong nasa reseta? Tanong ko. Napatitig si Papa sa akin. Wala yan, sagot niya. Noon kapuso ay nag-init ng ulo ko. Napamura ko. Ang tanda mo na. Sinungaling ka pa, sigaw ko sa kanya. Noon kapuso ay bumaba siya sa tricycle. Galit. Sinunggaban niya ang kwelyo ng damit ko at pinulak niya ako palayo sa driver at galitin sinabing, wag mo akong pagsasalitan ng Gran Mateo. Wala kang respeto. Tinabig ko ng malakas ang kamay niya at gusto ko siyang suntukin. Sige, tuloy mo. Sigaw niya pero hindi ko ginawa. Tinalikuran ko siya. Humakban ako palayo pero narinig ko siya nagsalika at ang sabi niya sa akin, akala mo kung sino ka? Noon ay binalikan ko siya. Ikaw sino ka sa tingin mo? Sigaw ko. Bigla niya akong sinantok pero hindi siya tumama. Sumuntok ulit na ilagan ko rin. Itinulak ko siya. Noon ay umawat na ang driver. Minura ko si Papa, ang lutong na mura. O minura ko ni Papa, ang lutong na mura. Nilapitan ko ulit kaya lang humara ng driver ng tricycle. Ang lutong kasi ng mura niya. Kaya sabi ko sa kanya, hindi puta ang ina ko. Tarantado ka. Tanga lang si Mama dahil pinatulang ka niya dahil ikaw ang pinahawalang kwentang taong nakilala ko. Gargle. Yon ang masasakit kong salita sa aking ama. Para sa lahat mga sinabi kong yan kapuso, ako rin ang nasaktan. Dahil matapos kong sabihin yon, ay bumalom ang mainit na luha mula sa mga mata ko. Kinabukasan ay nagtungo ako dyan sa tubig Raul pero nagbibihis pa lang ako ay dinig ko ang ingay ni na aling maming at ang asawa niyan si Mang Rosendo. Silang may-ari ng kwarto na inupahan namin. Nag-aaway sila noon tungkol sa perang tragawayan nila. Hindi ko sila pinansin pero si Mama ay matamang nakikinig sa away ng mag-asawa. Nakipagkita ako kay Jasmine at siya pa ang nagbungha at nagmukhang kari na magsama kami. Magdamag sa hotel. Yan mangyari kapuso at lalo ko pang minahal si Jasmine noon dahil ipinagkaloob niya sa akin ang kanyang sarili kahit na wala pang formal na ligaw ang nangyari sa amin. Mahusay si Jasmine sa kama. Napakahusay, isang bagay yon kung bakit ako nahulog ng gusto sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang totoong katayuan ko sa buhay. Wala akong bahay at mekaniko lang ako. Okay lang naman daw yun sa kanya. Ang gusto lang daw niya magkaroon ng asawang mabait at makabuo ng sarili ng pamilya. Kung ilang ulit kaming nagsalo ni Jasmine sa ligaya nung magdamag na yon at nung paggising din namin sa umaga. Alam kong hindi ako ang nakauna sa kanya pero tanggap po siya. At hindi ko na siya pakakawalan pa. Kahit anong mangyari, siya na ang babaeng gugustuhin kong makasama. Hanggang sa aming pagtanda, masipag mo Narinig ko ang malakas na salitang ito habang nasa ilalim ako ng kotse na kasalukuyan kong kinukumpuni noon. Nakita ko ang magarang sapatos. Lumabas ako mula sa ilalim at natuwa ako nang makita ko si Oliver, ang anak ng dating ama ni Mama na sina Ma'am Lilia at Sir Oscar. Nagkumustahan kami ni Oliver at sinabi niyang mag-aasawa na siya. Gusto daw sana niya akong kuning abay pero sa Tagaytay daw ang kasal.
Malungkot naman akong tumanggi. Dahil talagang hindi madali sa akin ako umalis ng trabaho at isa pa, alam kong alangan akong masyado sa ganong pagtitipon lang mga mayayaman. Kinamusta din noon ni Oliver si Mama. Gusto niyang galawin si Mama noon pero sinabi kong napakalaya na ng tirahan namin. Masarili ka ng bahay, asensado ka na pala sabi ni Oliver. Umuupa lang kami. Dating tambakan ng feeds yung tirahan namin pero okay naman, sabi ko. Bilit talaga ako sa iyo man. Napaka-challenging ng buhay mo. Narinig ko sabi ni Oliver na parang may inggit na sa tinig niya at naunawaan ko naman yun dahil siya, mula pagkabata niya ay puro madali ang maging buhay niya. Walang challenge. Halos walang adventure dahil masyado silang magiging dependent sa mga magulang nilang mayayaman. Samantalang ako puro challenge. At isa pang challenge ang ipinagdag ko sa buhay ko nung sunduin ko na si Jasmine dyan sa Tuwigara upang makisama na sa amin ni Mama. Hindi ko yan sinabi kay Mama kaya naman nagulat na lang si Mama nung dumating akong may kasamang babaeng maraming bag na bitbit. Namilog talaga ang mga mata ni Mama noon pero hindi siya nakapagsalita. Ma, si Jasmine asawa ko, pagkilala ko. Hindi pa rin nakaimik si Mama dahil sa pagkagulat niya o dahil siguro hindi niya matanggap na ang manok ng si Jonah. Ang hindi ko inuwi dahil ibang babae ang gusto kong maging asawa. Nagsama-sama kami sa napakalip na kwarto pero random kong hindi maganda ang turing ni Mama kay Jasmine. Tuwing umaalis ako papuntang trabaho, lagi akong may kaba na baka mag-away sila. Masipag naman si Jasmine at mabait pa kaya lang hindi ko maintindihan kung bakit mabigat ang dugo ni Mama sa kanya. Ganun lang pakiramdam ko nung tanghaling yun, kabado ako na parang may masamang mangyayari. Dahil dun kapuso ay nagpasya akong umuwi ng tanghalian. Pero kabababa ko pa lang ng tricycle ay nakasalubong ko si Jonathan na anak ni Aling Maming. Lubayas na yung asawa mo, sabi niya sa akin. Balidid akong tumakbo sa bahay. Wala si Mama sa loob doon. Chinek ko ang mga gamit ni Jasmine. Wala kahit isang natira. Hinanap ko si Mama at nakita ko sa tabi ng poso. Matindi ang panggigigil ko noon sa aking ina. At alam pong naramdaman niya yun nang makita niya. Umahangos ako sa paglapit sa kanya at hindi ako napreno sa aking biglahang at galit na pagtatanong mo sa kanya. Bakit mo pinalaya si Jasmine? Jasmine yan. Nora. Nora ang totoo pangalan niya. Nora o Jasmine. Ina, bakit mo siya pinalaya? Dahil hindi siya tama para sa'yo. Ayaw ko siya para sa'yo. Ako ang makikisama sa kanya. Hindi ikaw. E di abolin mo. Hindi ko hinabol si Jasmine dahil may nabasa akong text wala sa kanya. Sabi niya ipuntahan ko na lang daw siya dyan sa Tuwigara kung kaya ko na siyang bigyan ng maayos na buhay. Ayon kay Mama, naghalongkat daw siya sa mga gamit ni Jasmine at nakita niya ang mga papeles. Medical certificate at birth certificate ni Jasmine at nakita niyang Nora Casino ang tunay na pangalan ni Jasmine. May kinalaman si Aling Maming sa pagpapalayas ni Mama kay Jasmine. Sinabi ni Mama sa akin na pinapaalis na raw kami sa kwarto dahil nagpapagamot daw sa albularyo si aming maming at nasabi sa kanya ng albularyo na mayroong malas sa kanyang pamamahay. Mula daw noong tumira kami sa kanila ay nagsimula na silang malasin sa buhay. Nasira ang gawin at ani, naging sakitin pa siya. Malas daw kasi ang nagsasama na hindi pa kasal. Pati ang pagiging broken family namin ay naungkat na maaari din daw magdulot ng kamalasan. Nang wala na si Jasmine,
Hindi naman namin pinapalayas pero masama pa rin ang loob ko kina Aling Meaming. Hindi ko tanggap ang paniniwala niya. Kaya naghanap rin ako ng bahay o kwartong pwede naming lipatan mag-ina. Noon ay lalong bumigat ang aking mundo dahil sa text ni Jasmine. Ang text ni Jasmine, uwi nila ako ng ball. Huwag ka, paano naman ako? Naisip ko, tama ang mama mo man. Mas karapat dapat si Jonah para sa'yo dahil malinis na babae si Jonah. Ako madumi. Paano ka naman maging madumi? At saka mahal kita. Hindi mo pa ako masyadong kilala, Matt. Mas mabuti pa talaga siguro. Kalimutan mo na lang ako. Uuwi na lang ako sa amin. Huwag kang umalis. Eto mo naghahanap na ako ng ibang bahay na lilipatan natin. Susunduin ka agad kita dyan kapag may nahanap na ako. Huwag mo akong iiwan, Jasmine. Mahal na mahal kita. Ito ang buong papat kong mensahe kay Jasmine sa pamamagitan ng text. Pero ang reply niya sa akin ay ganito. Mamahalin mo pa kaya ako, Matt, kapag nalaman mo ang katotohanan na ako ay isang GRO. Isa akong maruming babae. Sa totoo lang nagulat ako sa sinabing ni Jasmine. Noon nasagot ang mga pagtataka ko kung bakit hindi na siya virgin at kung bakit napakahusay niya sa kama. Ako naman kahit hindi ako gwapo at hindi ako mayaman at professional ay nagkaroon ako ng konting pride sa sarili ko. Bagya pa ako nahiya sa sarili ko at kay mama dahil muntikan na akong makapag-asawa ng babaeng mababa ang lipat. Pag-uwi ko ng hapong yon, nagulat ako dahil nasa labas ng kwarto ang lahat ng gamit namin ni mama at masama ang itsura ni mama. Ayon sa kanya ay nakipag-away siya kay Aling Maming dahil hindi niya na natiisa man na parunggit sa kanya ni Aling Maming. Ora mismo ay gusto ni mama na lilipat na kami pero sabi ko wala pa kaming marilipakan. Meron at sa pagkakataong ito ako ang masusunod, Matt. Sigaw ni mama sa akin at bago pa ako nakasagot ay may tumigil na tricycle sa tapat at kagad ay si Jonah at nakita kong bumaba sa tricycle. Napatingin ako kay mama. Magbuhat ka na ng gamit at huwag ka ng kumontra sa plano ko, Mateo. Sigaw ni mama sa akin. Napasubyap ako kay Jonah. Isang mahihiyang ngiti ang nakita ko sa mga labi niya. Nagkakaroon ng itsura si Jonah noon pero nalilito pa rin ako. Para kasing mali na, makikipisan kami sa tahanan ng babaeng ipinapaasawa sa akin pero hindi ko naman gusto. Ito ay parang pangit sa akin. Parang nakakabawas sa pagkalalaki ko. Kaya lang marami din ang magsasabi kung sino daw ang ayaw mo. Siya naman palang nakatadhana at palaga para sa'yo. Pero pag ginagawa mo, Matt, magkarga ka na. Sigaw ulit ni mama sa akin. Nakatulala kasi ako noon. Lumatik naman si Jonah sa akin. At ang sabi ni Jonah sa akin, nahihiya pa ba makitira sa amin? Tanong niya. Oo eh. Sagot ko. Maging practical ka naman. Kailangan mo nang nilamunin ang pride mo dahil wala ka naman talagang choice. Sabi pa niya. Nagulat ako sa mga salita ito ni Jonah. Nalito ako dahil ang pagkakakilala sa kanya ay tahimik at mahihayin pero bigla nilang nalaman to medyo matalim din pala siya magsalita. Ayaw ko yung narinig ko salitang lamunin ko ang pride ko. Lalaki ako at hindi ako dapat pinagsasabihan ng ganon ng isang babae.
Umalis na kayo. Mama, hindi tayo lilipat. Sigaw ko kay Mama. Galit man lumapit sa akin si Mama. At bakit hindi? Wala tayong matipirahan. Demonyo ang tingin sa atin ng may-ari ng bahay na ito, Matt. Ano bang problema mo? Oo nga naman, Matt. Nakangiting sabat ulit ni Chona. Kunwari pa namang ayaw mo makitira sa amin. Ay nako, talaga nayayabangan na ako sa iyo, Matt. 28 ka na, diba? At binata ka pa. Nag-aamat ka pa ng maganda. Kaya hindi ka naman gwapo. Alam mo, Matt, pasalamat ka pa nga't may nagkakagusto sa iyo eh. Kung hindi na mabait ang mama mo sa akin, hindi ko naman ipagduduldulan ang sarili ko sa iyo eh. Parang nanay ko na kasi siya. Kaya kung ayaw mo sumama sa bahay namin, si Nanay Marina na lang isasama ko. Naningkit ang mga mata ko sa mga narinig kong yun kay Chona. Sa patulan bigla akong nayabangan sa kanya. Hindi ko napigil si Mama sa pagsama niya kay Chona pero hindi ako sumama. Nakitulog ako noon sa bahay ng barkada ko pero halos hindi naman ako nakatulog dahil sa mga text ni Jasmine o ni Nora sa akin. Litong-lito ako noon dahil parang mahal ko si Jasmine pero madaming babae siya. Mabait si Jasmine. Madami lang kasi. Si Chona naman, malinis na siguro pero nakita ko na ang ugali niya. Hindi naman siya mataas, pero maliit ang tingin niya sa akin. Si Chona nag-aabang sa akin. Inaabangan niyang lamunin ko ang pride ko. Pag umuwi ako sa kanila, iisipin niyang nilaman ko na ang pride ko. Si Jasmine naman nagbibilang ng araw. Nag-iipon lang daw siya ng pamasahe ng pag-uwi ng Bohol. Pag umalis siya, baka hindi na kami magkita. Gusto raw niyang magbagong buhay na. Ayaw niya na ng trabaho niya. Ayaw niya na ng buhay niya. Nakakalito. Ramdam ko sa puso ko na mahal ko si Jasmine, pero ang isip ko naman ay kumukontra. Sige, pakikinggan ko ang puso ko. Susunduin ko si Jasmine, ipaglalaban ko siya. Kaso saan ko siya ititira? Sa bahay ni Chona. Parang si Papa lang na itinira kami ni Mama noon sa bahay ni Aling Susan na tunay niyang asawa. Hindi pwede yan kay Chona. At hindi ko rin pwedeng gayahin si Papa. Sa lahat ng taong pwede kong panggayahan, ayaw ko. Ayaw na ayaw kong yapak ni Papa ang susundan ko. Ayaw kong may babaeng masasaktan dahil sa akin. Ayaw ko na may mga anak na magdudusa dahil sa akin. Sobrang antok ko nung sumunod na araw. Matapos akong makitulog sa bahay ng barkada ko dahil ayokong na nasundan si Mama sa bahay ni Chona. Pinaram ako ni Donald ng damit at pantalon dahil tinanay ni Mama lahat ang gamit ko. Pumasok ako sa talyer pero wala ako sa sarili ko. Dahil iyon sa mga text ni Jasmine. Sabi kasi niya ng madaling araw na mayroon akong sapat na pamasahe. Mamayang gabi luluwas na ako. Matt, sana makita man lang kita bago ako aalis. Ito ang text at tumunay sa konsentrasyon ko. Napansin ni Mang Marzan ang kawalan ko ng sigla at lagi pa raw akong tulala. Sinikap kong mag-concentrate sa trabaho. Madalas-los ang hapon ay hindi ko na kayang mag-concentrate. Bumubuelo ako mapaalam kay Mang Marzan. Gusto kong puntahan si Jasmine. Pitigilan ko siyang umuwi. Pero bago ito nangyari ay may dumating akong bisitang bumaba mula sa kulay itim na SUV. Si Oliver. Kay ganda ni Oliver sa akin noon. Ang sabi niya, gusto ko lang pumasyal dito bago kami aalis. Sa American House kami titira. Gusto lang sana kita makajamming muna. Bungad sa akin. Nurse daw sa Los Angeles, California, asawa niya at siya naman ay magtatrabaho na rin sa isang bangko doon. Nadaanan ko pa na si Manong Marina kanina. Kwento pa niya sa akin.
Si Mama ang tinutukoy niya. Nakilala ko na rin si Jonah, yung magiging misis mo. Nakangiting kwento pa niya, pero agad ko siyang itinama. Kinuwento ko kay Oliver ang totoong sitwasyon ko, pati ang kalagayan ni Jasmine. At ang sabi sa akin ni Oliver, tamang-tama palang dating ko na yon, makakabawi na talaga ako sa'yo, sabi niya. Ano makakabawi? Dahil ibibigay ko sa'yo ang pinaka-the best na pagpapayo, Matt, sabi niya. Aram ba sa pagpapayo? Sige nga. Tanong ko at naghintay ako sa bibitawan niyang salita. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Nakaplawan niyang sabi. Natawa din ako dahil nga sa masyadong common ang tayo na yon. Pero sabi niya ay pinaka-the-best sa pagpapayo. Tumawa ako kaya nung sumeryoso siya. Ang sabi niya, pag-ibig ang pinag-uusapan natin dito, Matt. Kaya pusong sundin mo. Walang taong malinis at madumi sa taong tunay na nagmamahal. Lahat tayo makasalanan. At ikaw, magkakasala ka ng malaki sa sarili mo kung hindi mo sinunod ang sigaw ng puso mo. At hindi mo alam kung paano patatawarin ang sarili mo kapag nagkamali ka ng desisyon. Matapos kong marinig ang mga salitang ito ay Oliver ay umakban ako palapit kay Mang Marzan at nagpaalam ako. Sinabi kong kailangan kong pumunta ng Tubigaraw. Sabi ni Oliver, sasamahan daw niya aming Game 7 on Thursday. May punta kami kina Chona at kay Ganodanan niya ni Chona na Osnimore, the Eastern Conference. Talaga naman, it's Ray out. Let him then smile Chona, second quarter, Boston. Naribiyak ko sabi niya. Later in the third, drew a heartache from Ababoyan. Z-Show, isusukong rin ang 5 lives. Sabi niya is up 69. Hinarap ko siya at ninitian din. Tama ka, Chona. Kailangan isuko ang pride para lumigaya. Sabi ko sabay tawag kay Mama. Inutusan ko ng si Mama na maglabas ng damit ko dahil makikiligo ako. Sinamahan pa ako ni Chona. Itinuro niya sa akin ang banyo. At ang sabi pa niya, gusto mo samahan kita? Ako magpapaligo sa'yo. Nakangiting sabi niya. Ninitian ko ng siya pero isinara ko agad ang pinto ng banyo sabay sambit ng salitang ilusyonada. Mabilis magpatakbo si Oliver pero masaya siya. Hanggang noon ay naiinggit siya dahil sa dami daw ng adventure at challenges sa buhay ko. Bagay na hindi man lang daw nangyari sa kanya. 6:30 ng gabi ay nandyan na kami sa Tugigaraw at si Jasmine ay nasa terminal na ng Victory. Bila na raw niyang lahat ng gamit niya. Sinabi kong huwag muna siyang sumakay kasi on the way na ako. Agad akong niyakap ni Jasmine nung magkita kami sa terminal. Tigib ng luha ang mga mata niya pero pinunas ko ang mga luhang iyon. Isinakay ni Oliver ang mga bag ni Jasmine tapos pinasakay niya kami. Dinala kami ni Oliver sa isang hotel. Nag-iwan siya ng pera sa akin tsaka siya nagpaalam. O teka saan ka pupunta? Tanong ko kay Oliver. Uwi muna. Babalik ako bukas o makalawa. Basta dito lang kayo. Hintayin niyo ako dito at huwag kayong aalis hanggat hindi ako bumabalik. Dito lang kami. Oo, ayusin ko na yung titira niyo sa bodega, sabi niya. Noon ay dapat napangiti na ako at hinayaan ko siyang umalis. Hinarap ko naman noon si Jasmine. Okay lang ba sa'yo na sa bodega muna tayo titira? Tanong ko kay Jasmine. At ang sagot niya, kahit pa sa taas ng puno o sa ilalim ng tulay. Basta pasama kita. Ayos lang sa akin, man. Kinabukasan ay text si Mang Marzan kasi marami daw kaming trabaho sa Valiera. Pinakausapan ko siya mag-i-leave muna ako kasi kasama ko kako ang asawa ko. Tumawag siya kasi hindi siya naniniwala. Pinag-uusap ko siya kay Jasmine. Naniwala na siya. Bigla ding may nag-text, bagong number. Ang sabi niya, si Matt ba to? Oo, si Matt to. Reply ko.
Ako lang naman ang may-ari ng bahay na pinag-iwanan mo sa mama mo. Reply niya, Jonah, sama na ko ang number ko. Nagpunta pa ako sa talyer para makuha ang number mo. Ano bang plano mo? Magmamayabang ka pa rin ba? Pwede mamat kung ayaw mo sa akin, wag ayaw ko rin sa'yo. Masyado kong mayabang, wala ka namang ibubuga. Nabasa rin ni Jasmine ang mga text na ito ni Jonah kasi magkatabi lang kami sa kama noon. Tarzalik na magalit ay natawa si Jasmine at ang sabi niya, ano mo pa ganyan magiging asawa mo? 30 anyos ka pala may high blood ka o kaya sakit sa puso. At atawang sabi niya, paano kung kagaya mo mapapangasawa ko? Ano naman magiging sakit ko? Tanong ko. AIDS, sagot niya. Tsaka tumawa. Nagulat ako pero lalo siyang tumawa ng malakas nang makita niyang nag-expression ng mukha ko. Kinabahan ka, no? Sabi niya sabay turo sa mukha ko. Wala akong sakit. Namimili ako ng customer at saka hindi ako basta-basta sumasama kung kani-kanino. Talaga, tanong ko pero biglang may kumatok sa pinto. Noon ay nagdamit ako binuksan ko ang pinto. Si Oliver, tara na check out na kayo. Ready ang condominium niyo sa bodega, sabi niyang nakatawa. Noon na ay nag-check out na kami at sumakay sa SUV ni Oliver. Panayan sulyap sa akin ni Oliver na may kakaibang ngiti. Matapos ng ilang oras, nakarating na kami pero nagtaka ako dahil hindi naman niya ipinasok sa compound ng bodega ang kanyang sasakyan. Pinasok niya ang kalsada sa gilid papuntang likod ng bodega. Doon sa dati namin tinirahan ni Mama, yung bahay kubo na tumutulo. Kailan nagtaka ako dahil hindi na bahay kubo ang nakatayo doon kundi maliit na bungalow. At narinig ko si Oliver na nagsalita. Yan ang bahay niyo. Yan ang bahay niyo. Sabi ulit sa akin ni Oliver. Sabay abot sa akin ng isang bigkis ng susi na may mga label na CR, main gate, bedroom 1, bedroom 2, front door, back door. Nakatulala pa rin ako habang nakatitig sa mukha ni Oliver noon. Yan ang surprise ko sa'yo, Matt. Sana okay lang sa'yo. Sabi niya nakangiti pa rin sa akin. Huy, sigaw niya sa akin nung nakatulala pa rin ako sa kanya. Sobra kasi akong nagulat at parang hindi ako makapaniwala sa nangyari. Patagal ko nang kinapagawa yan. Ipinagpalit namin ang kakambal kong si Olivia ang mana namin sa panganay naming si Ate Sylvia. At apartment sa Makati ang napunta sa amin ni Olivia. At itong bodega at lote na ito sa Ate Sylvia namin. Para lang magkaroon kami ng karapatan ni Olivia dito. Nakipagpalit kami. At para sa ganoon ay may digay namin sa iyo ang lote at bahay na yan. Mabilis lang ginawa yung bahay na yan. Ang alam nila ako ang titira ng pinapagawa ko. Hindi nila alam na regalo ko sa'yo. Yan kasi ang surprise ko sa'yo, Matt. Sabi niya tsaka kinuha ang isang craft envelope sa compartment ng sasakyan. Legal ang lahat ng papeles, Matt. Yan lote at bahay nasa pangalan mo. Pirmaan mo lang yung mga yan, sabi pa niya. At kayo na rin ang magiging katiwala namin sa bodega. Sa inyong magbabayad yung nagre-renta at i-deposit yun na lang sa account namin. Bidin pa niya. Oliver, hindi ako makapaniwala pero maraming salamat. You're welcome, Matt. Pero kahit binigyan kita ng bahay at lupa, hindi ko pa rin makakalimutan kahit kailan ang ginawa mong pagliligtas sa buhay ko ng 2 beses. Kung hindi dahil sa iyo, Matt, wala na ako sa mundong ito. Noon ay nagtaka pa rin ako sa mga sinasabi niya ni Oliver. Anong niligtas ko yung buhay mo? Tanong ko. Talagang mahal mo ako, no?
Nakalimutan mo na pala yung nung maludo daw sa idob at nung muntikan akong matagis ng bus. April 1996, summer noon. Ano naalala mo na? Oo, pero bakit mo ginabayaran yan, Oliver? Hindi ko binabayaran, Matt. Gusto lang kitang tulungan. Gusto ko lang maging bahagi ng exciting mong buhay. Tsaka hindi ibang tao ang turing ko sa'yo. Hindi ibang tao ang turing namin sa'yo na nakambal ko. Sige na, pumasok na kayo sa inyong pugad ng pagmamahalan. Nakatawang sabi niya sabay abot sa akin ang craft envelope na naglalaman ng mga papeles ng bahay at lote. Pero bago ako bumaba ay muli ako napalingon kay Oliver. Kaysa yan ang ngiti niya sa akin. Salamat ulit, sabi ko. Thank you very much, Sir Oliver. Sabi naman ni Jasmine. Uy bro, huwag mo akong sinisira. Sigaw sa arnya ni Oliver. Inakbayan ko si Jasmine o Nora. Binitbit namin ang mga bag niya at saka kami lumakad sa harap ng cute na gate. Pagtapat namin sa gate ay hinalap namin ang susi na may patak na main gate. Noon ay umandar na ang sasakyan ni Oliver. Dadalawin ko ay mamayang gabi. Sigaw niya bago tuluyang umalis. Noon ay nabuksan namin ang main gate. Main door naman ng bahay. Naarang dintuan at maganda. Pagbukas namin ang pinto, tumambad ang salas na may mga bagong sofa. May TV pa at ang kusina may dining table na maliit. Ang kitchen may manakalan na may mga gamit na kompleto na. Noon ay umagos ang mga luha ko kasabay nun ang pagyakap sa akin ni Jasmine. Nagyakap kami pero walang salitang namagitan sa amin. Kabog lang na mga dibdib namin ang aming nadama. Dahil sa saya, kakaibang saya, iniwan ko sa bilis si Jasmine noon matapos kong maibukas ang mga main switch na ilaw at ang valve ng tubig. Pumara ko ng tricycle, Arkila, para sunduin ang mama ko kina Chona. Pagdating ko kina Chona, nasa harap si Chona ng terrace na parang kanina pa naghihintay sa akin. Hindi ka man lang nag-realize sa mga text ko. Wala ka man lang bang pang-load. Ito ang buhat sa akin ni Chona sa tonong parang may karapatan siyang magalit sa buhay ko. Nginitian ko siya ng matamis at ang sabi ko, pasensya ka na Chona ha. Sobrang busy kasi ako eh. Ang dami kasi nangyari, sabi ko. Tsaka nang lumabas ng pintuan si Mama. Nung makita ko si Mama, niyakap ko siya bigla at hinagdan ko siya sa pisngi niya. Ano nangyayari sa'yo? Tanong ni Mama. Noon ay sinenyasan ko ang driver ng tricycle na inarkila ko. Uwi na tayo sa bahay natin, Mama, sabi ko. Bahay natin. Nervyos na tanong ni Mama sa akin pero inalay ko siya sa loob upang ituro niya sa akin ang mga gamit na hahakutin namin. Maraming bada si Mama noon kahit naunahas rin namin ang tricycle. Nung makita niyang tapasok ang tricycle sa kalsada papunta sa dating kubong butas-butas ang bubong na tinira namin na dati. Nagbuka na ulit siya pero tinatawanan ko lang siya. Pinagmasdan ko rin ang mukha ni Mama nang tumigil ang tricycle sa harap ng bungalow. Regalo sa akin ni Oliver. Iyan ang bahay natin, Mama, sabi ko. Nakala na si Mama noon pero muli ko siyang niyakap at tinagdan. Regalo ni Oliver sa amin, ni Jasmine, sabi ko. Jasmine, ulit niya. Si Nora, sabi ko. Okay, marinig kong sabi niya. Okay na siya si Nora. O Jasmine, tanong ko. Oo, mahal mo eh. At saka, lumabas ang totoong ugali ni Chona. Hindi ko na rin siya gusto. Noong kumatok kami sa pinto ay kaagad nagbukas si Jasmine. Naka-duster siya at bagong paligo. Matamis ang ngiti niya sa amin at ang sabi niya kay Mama. Pwede po bang magmano? Sumagot si Mama.
deso-deso para sosyal. Sa aking kapuso ay masaya kaming namumuhay dito sa aming munting palasyo. Naanak si Jasmine noong May 2010 para sa aming unang baby. Noon ay lado pang nagkaroon ng saya sa aming bahay. March 2011 ay tinayagan ko siyang umuwi. Sa Bohol upang nasunduin naman ang magulang niya para naman sa aming pagpapakasal. Noon naman tinupad ni Ate Faith ang pangako niyang sasagutin niya ang aming kasal pero hindi siya nakauwi. Simple lang ang kasal namin, may sayawan sa gabi, seremonya sa simbahan kinabukasan. Dumating din si Kuya Harry at si Olivia na noon ay bilaga pa rin. At regalo ni Olivia ay hindi para sa amin, kundi para kay Maroon, ang aming baby. College education plan. Si Mama naman nagulat ako sa regalo niya. Talagang nagulat ako sa regalo ni Mama. Alam mo yung plastic na box na lagyan ng cookies. Yung maliit lang. Pero halos mapuno ng pera. Inipon daw niya mga ibinibigay ko sa kanyang pera dahil gusto niyang makabili ng bahay namin. Kaso naunahan naman siya ni Oliver. Hindi pa nagpapagkita si Papa. Ilang beses namin siyang hinahanap ni Kuya Harry sa Alcala pero wala siyang rehistro doon. Naisip naming nagsinungaling pa siya tungkol sa totoong kinaroonan niya o kinaroroonan niya. Hindi na kami galit sa kanya. Gusto namin siyang magpakita. Gusto namin siyang makita. Liban kay Papa sana okay na lahat. Masaya na kami at lalong sasaya sana kung malalaman namin ang kinaroroonan ng aming playboy na ama. Kahit ganoon siya, hindi namin maiaalis ang katotohanan wala kami dito kung hindi na kami binuo. Pero higit sa lahat ay gusto kong pasalamatan ang aking pinakamamahal na ina. Sa totoo lang, si Mama ang tunay na bayani sa buhay ko. Mula nung mabuo ako sa sinapupunan niya hanggang sa mga sandaling ito na anak ko na ang inaalagaan niya. Nariyan pa rin si Mama. Nakabantay at nakaalalay sa akin. Nag-aalaga sa akin, sa aking anak, sa aking asawa. Tunay na walang hihigit sa pagmamahal ng isang ina. Sa mga sandali, para nahihirapan ako sa aking buhay, nahihirapan din si Mama. Marami pa siyang paghihirap na hindi ko lang alam. Ikaw na ang maging asawa ng isang lalaking maraming asawa. Alam ko kung gaano kadami, kabigat ang paghihirap mo, Mama. Pero kahit minsan, hindi mo pinaramdam sa akin ang mga paghihirap na yun. Kaya Mama, maraming salamat. Hindi ko pa siguro nasasabi ang mga salitang ito sa iyo, Mama. Mahal na mahal kita. At salamat dahil kahit kailan, ni minsan, hindi mo ako iniwanan. Ngayong may anak na kami ni Jasmine, nakikita ko kung gaano nahihirapan ang asawa ko sa pag-aalaga sa anak namin kahit nariyan kayo para tulungan siya. Naisip ko tuloy kung paano mo ako inalagaan nung maliit ako. Samantalang nag-iisa ka pa. Wala kang katulong, wala kang kasama. Mama, ikaw ang idol ko. Ikaw ang the best at mahal na mahal kita. Hanggang dito na lang, kapuso, at sana'y magbasa niyo rin ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Sana'y patuloy pa ang paglawig ng inyong programa. Nagpapasalamat. Matu.